Sir, good morning, good morning. Okay. Oo. Mukhang tingin ko sir, parang alanganin pa yung ating palay sir. Ba't hinarvest na natin? Di alanganin yan, hinog na. Sakto na ba yan? Oo, O dahon tama lang? na yan. Dahon lang yung kuwan. Ah, Verde. sakto na pala to mga kabukid. Akala ko kasi hindi pa ubra. Kasi pagka pinahinog mo ng todo yan, malalaglag na iba. Ito nga sir, anong variety nga ito sir? C14. C14. Oh. C14, isang matandang binhi ano? Oo, old variety yan. Old variety. So nagkikip pa rin sila ng mga binhing ito. So ang mga binhi niya sir, number 1 na 218. Oo, Tapos C14. 40. Tapos yung jasmine nyo ngayon Oo, na dinidevelop nyo. Ayun. So tingin ko naman sir, hanggang batok may laman eh. Oo, ayan eh. Maganda yung pagkakayo ko nung buhay niya eh. Nakakuhan talaga, hindi Hindi yung Oo. nakakuan lang. Nakatayo. Yuko talaga eh. Oo. Halata mong mabigat yung bunga niya. So ito sir, nagamitan natin ng kumpletong agri. Patapos na po itong harvest na ginaganap natin yan ano. Ito na lang po, itong isang portion na lang. Ayan, babanata na. Tapos nakapag-compose po tayo or sila ng isang load, no? 27 kaman. Sabi ni Poscanyo, makasimplate na lang daw sila rito. Happy na siya dahil napakaliit siya po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel El Kabukid. Like and share na rin mga kabukid. Magandang araw mga kabukid. Welcome back to my channel, El Kabukid. Ngayong araw na to mga kabukid ay nandito po ako sa bayan ng Natividad, Barangay Balaring para saksihan ang magaganap na pag-harvest dito sa ating experiment na tumana na tinamnam po natin ng palay. No? Puro basal po ito dahil ang ginamit po nito ay transplanter. So kung napanood nyo po yung mga previous videos ko, no, dinokumentary ko po yan, pamulalan preparation, tinanim, nilipat-tanim, nandyan po yan sa aking YouTube channel. No? And then ito na po yung moment na i-harvest na po itong ating palay. No? Pero bago yan, yung nakita nyo sa likuran ko ay punlaan ng sibuyas na binugbog naman ng ulan. At talaga namang kalunos-lunos ang nangyari. Pero sabi ni Boss Canyo, 90% or 99% naman daw safe pa rin kahit hindi nalagyan ng alipip. So kapanayamin natin si Boss Canyo niyan. Si Boss Canyo. Boss, ito ay tinanim nung ipinunla. I'm sorry, October 30, katapusan. Tinubigan ko nung October. Tinubigan ko, nagpatubig din si Kalangitan. Haring Langit. Nung hapon. Nung gabi na. Nung gabi na. Napuno na ng tubig, nanabla. Oh, ayan. Kahit pa paano naman may makukuha pa rin dyan. Ayan ang itsura niya. Yan ika nga palusot. Kung lulusot, hindi naman nakalusot sa ulan. Marami namang nakita natin sumibol, yung mga puti. Kahit pa paano, mayroon pa rin makukuha dyan. Makapagtanim mo lang na isang pitak, di humabol man lang sa pang-aning Marso. Pero yung kabila, ganyan. sibuyas din yon. Pupulaan din yun. Pupulaan din yan. Iuna mo lang ito. Dalawang pitak na inuna ko lang to. Oh. Bali, dalawang variety nakatanim dito. Puti at pula. Puti at pula. Puti at pula yung mga kabukid. Ngayon, brown na. Ganun po talaga ang buhay magsasaka. Talagang lakasan ng loob. Sala sa init, sala sa lamig, ika nga nila. Pero pagka tumigil ka, lalong wala. Sugal yan. Yan, kagaya niya, no? Akalain mong ilang araw maganda panahon. Maganda panahon, ilang araw, 4 pa 5 araw, maganda panahon, nakabudbud kami.
Nung pagkayari namin bumudbod, maganda pa rin ang panahon. Kinabukasan, nagtubig ako. Ayun na. Sobrahan na. Yun na. Nung nayari ako nagtubig nung hapon, umulan din nung dumidilim. Patay. Na, kung nga, medyo nag-inda. Pero kung may alip-ip yan, nilagyan ng alip-ip na kugon o ginikan, Oo. kahit pa paano hindi tatalsik, hindi pupunta sa sidewalk yung Buto. buto. Eh, umasa ako na umasa ako na kala ko pagbibigyan ako kahit pa pantatlo, apat na araw, maganda panahon. Oo. Hindi natin hawak ang panahon. Ay, ganoon talaga. Umana. Ganyan. Kaya sa isang banda, mas maganda rin talaga yung may alip-ip pagka gantong palusot ka ng buwan ng October ka mamumula. Eh, ba't ba hindi nalagyan ng alip-ip yan? Eh, nakatamaran na nga. Sa ganda nga ng panahon eh. Maganda nga yung panahon ng nakaraang araw eh. Nakaraang buwan eh. Naging tridor yung panahon ngayon. Akalain mo nung bumudbud kami nung tumubig eh, saka umulan ng matindi. Pwede yan ang nangyari. Buti Kasi pa pala. matrabaho kasi pag mag-alip-ip. Ay, trabaho talaga. Matrabaho yan. Nakita ko kung paano mo trabahuin yung nandun pa yung iyong pula sa may manggahang yun. Talagang Trabaho. pangunguha na lang ng kuko eh. Napakatrabaho na eh. Ayan pang mukha. Pero sa iba, ang ginagawa lang ipa. Hindi maganda ipa. Conforme rin kasi. Nilalagay nila Kasi ipa. pagka ipapuan ng October, November, hanggang December na yan, umiihip yung hangin na amihan. Gumagalaw-galaw yung ipa, tapos naka-7 na yung pula. naka-7 na nakaunat na yung pula mo, gumigiting yung ipa sa ano. Ah, parang nilalagari. Oo, parang napuputol, ganun. Ah, Pagbibintangan mo pa yung insekto, saka yung mga pinuputol eh. pero ipa pala talaga yun. Ipa yung pumuputol pala. Iyan na po ang ating iha-harvest mga kabukid. Oh. At andyan na rin po yung ating parmol. No? Sakay po si Sir Isagani. Sa tulong ng ating CHC Agritech Farmers Friend at Maxigro. Ayan o, hanggang batok po, yukong-yuko. C14. C14 ba yan? Nung nakaraang taon po, nakikita nyo po ba yung saging na yan? Hanggang dyan po ang tubig dito. Ganon kalalim. Pag pumasok dito ang baha, ang tubig. Ayan, yan na po si Sir Isagani. Yun na rin po yung reaper natin. Sinisimulan na po mga kabukid itong
palay, no? Hina-harvest na po. Ayan, kasama ko po na si Sir Sagani at si Oscanyo. At natin po sila kakapalayan eh. Kaya sa ating tungkol na nailagay. Sir, good morning, good morning. Okay. Oo. Mukhang tingin ko sir, parang alanganin pa yung ating palay sir. Ba't hinarvest na natin? Di alanganin yan, ilog na. Sakto na ba yan? O dahon tama lang? na yan. Dahon lang yung wag. Ah, Berde. sakto na pala to mga kabukid. Akala ko kasi hindi pa ubra. Kasi pagka pinahinog mo ng todo yan, malalaglag na iba. Ito nga sir, anong variety nga ito sir? C14. G14. Oh. G14, isang matandang binhi ano? Old variety yan. Old variety. So nagkikip pa rin sila ng mga binhi ito. So ang mga binhi niya sir, number 1 na 218. Tapos C14. 40. Tapos yung jasmine nyo ngayon. Na dinidevelop nyo. Ayun. So tingin ko naman sir, hanggang batok may laman eh. Oo, ayan eh. Maganda yung pagkakayuko ng buhay niya eh. Nakakuhan talaga. Hindi Hindi yung nakakuhan lang. Nakatayo. yuko talaga eh. Oo. Halata mong mabigat yung bunga niya. So ito sir, nagamitan natin ng kumpletong Agritech to. Oo, nagamitan niya. Akala mo Mula pwede activator hanggang maxi grow. akala mo pwede palang tam na ng pala ito. Up lang. Pwede naman aani rin naman kahit pa paano. Ngayon lang, kung kailan naanihin na naman, saka nabasanan todo. Ay, umulan daw nung nakaraan eh. Pati yung sibuyas, dinala namin ni Boscano. Oo nga. Pag ng ulan eh, yung pulaan. Malakas ang nag-iulan dito nung isang buwan. Lunes, ay linggo. Linggo ng gabi. Oo. Ngayon, malalaman kung makakailang ka pa nito. Pero ito ilang panahon na rin ho nating na-agritech ito dahil sibuyas, mais. Sibuyas, mais ang naitatanim Bali, natin. 2 taon na. So ito sir, yung pinunla doon, dito rin natin lalagay. Oo. Yung pinunla ni Boscanyo ron sa taas. Doon ba sa kabila? Hindi rito. Yung para dito, hindi pa napupunta. Hindi pa napupunla. Ayun. Babalikan namin yung punla ni Boscanyo kasama na si Sir Sagani. Tumutubo na nga siya, may puti-puti na. Madami din naman. Mga 95-97% yata natira dyan. Hindi naman lahat na di ala naman dito sa gilid yun. Tinangan lang ganun. Tapos na po itong isang banos. Napakaganda po, walang ulmog. Walang hanip. Yung pasyok. Ngayon, titignan natin kung nakailang kaban po itong isang banos na ito. Wow! Ang laking to ha. Mga 15 kaban. 15 kaban. Kinsi kaban nga sir. Oo, naka-15 ba? Isang balos na to. Pero sa susunod, baka ma-adjust na natin yung pantundos nun. Ay, sa susunod, mas maganda na yan. Ang lalaki ng distansya eh. Dahil ito yung experiment nga ni sir. Ang layo ng distansya eh.
kumuhan din naman. Umani rin. Umahan na rin, oh. Hindi na tayo malulugi pagka ganyan lang ang kuhan. Ani. Baka mahigit mga 58 din siguro isang. Busog yung sako eh. Oo, ganun din yan. Mga 58, 59. Ganun na timbang yan. Yung sa Pinyahan, sir, na hindi ko na nahintay yun eh. Alam niyo naman, may bago akong servisyo ngayon eh. Kuhan nyo, 59. 59.3. Ang isang kaban. Oo, average. Inabot naman ng ilan kaban lahat yun, sir. Hindi naman nangyari lahat yun dahil may mga mura pa yung ulit eh. Ang naibenta namin eh 208. Kaban. Oo. Tapos, pero nabalikan nyo na rin yung hindi pa ano. Binalikan nyo na rin. O hindi pa. Nakuha na yung iba pero marami pa rin natitira. Marami pa rin. So, 208. Ilang hektare yun, sir? Kuhan yun ay 208. Ang naibenta namin noon 230. Ang naani 256 pala ang naani noon. 266. Oh, ang namin na 230. Dahil nag-ano kayo, nag-separate kayo ng Gagawin din eh. gagawing binhi. 26, 230 plus 26, 256 lahat ang naiuwi namin doon. Tanim ba yun, sir, o sabog? Sabog Sabog yun. tanim yun. At hindi ko na... Maganda na rin ang naging, ano, naging ani, kumpara nung mga nakakaraan. Talaga namang napaani rin ng maganda yun sa tulong ng architect. Ayun. Thank you. Eh ngayon, eto, 15 kaban. Bilog na bilog, sir, oh. Ay, may 60 nga ito. May 60, 58, 60, gano'n, ano? Bilog na bilog. Pero iba presyo nito sa Towa na eh. Oo, mas mura to. Mas mura to. Ba't kaya yung Towa na ito? Ibang klaseng binhi talaga yung Towa na ito. Ano, boss kanyo? Ang target nyo, makailan lang? Maka 50 lang to, maligaya na, maganda-ganda na mapartihan no. Maganda na, maganda na. Eh, yung gastos naman, bawi na ba? Eh, mababawi. Bawi yung gastos Bagay, din. malaki ba na gastos natin dito? Maliit lang yung gastos ni boss dito. Yung upang tanim, konting pataba. Yun lang. Kunti lang na ipataba natin, ano? Konti lang nilagay rin eh. Yun ang kagandahan. Ano pa ito, lagi pang walang tubig. Lagi pang tuyo ito. Pero kung naalagaan ng ulan to, eh, gagawa ganda. Lagi pang tuyo. Saka malayo ang tanim eh. Oh. Kung
siguro kung tanim tao, baka mag-100 ano. Oo. Kung tanim tao, baka sakali. Sandaan. Ganda magiging puno. Eh, tingnan mo, layo. Ang layo nga ng pagitan. Tanim hybrid eh. Tanim bigante. Tanim bigante ah. Hybrid. Hindi na magkano ng puno. Patapos na po itong harvest na ginaganap natin ngayon, ano? Ito na lang po, itong isang portion na lang. Ayan, babanata na. Tapos nakapag-focus po tayo, or sila, ng isang load, no? 27 kaman. Sabi ni Poscanyo, makasimpleta lang daw siya rito. Happy na siya dahil napakalinis siya po. May error na ito dahil ito po ay experiment. Sa susunod, i-adjust po yung pag-indos ng transporter dahil lalaki nga naman ang panitan. Lalaki, no? 18 breed lang naman ang itatanim. Ang laki po nang naging pagitan. So, sayang po yung space. Sabi nga ni Poscanyo, kung tao daw po nagtanim, eh, baka makaisandaan sila rito. So, total, maintindihan natin kung makakailang kaban lahat ang harvest na ito. Naka 57 kaban po overall total. So, hindi lang natin alam kung ilan po ang ilang kilo ang bawat kaban. So, 57 kabans para sa ilan luwang ba ito, sir? 9,000 square meter yan. Wala naman sa hektarya to. 9,000 square meter. So, sa susunod siguro kung tatamnan ng palay, lilimit-limitan na natin yung ano. Masyadong malapad, malaki ang pagitan. Dahil ito po ay experiment. Unang-una, tinesting ni Sir Sagani ating produkto. Kung pwede sa upland. Eh, obra naman, obra. Mali naman eh. Umani naman. Umani naman. Binasiwas ni Boss Melvin. Kabilis. Ang pinakamagaling na operator. Wait lang. Saglit lang. Yari na mga kabukid! Uwi na kami mga kabukid! Matagumpay po yung katatapos nating harvest, mga kabukid, ano? At maganda naman ang naging resulta, 57 kaban, and then estimated weight po nila ay 58 to 60 daw po per kaban, no? So, maganda po, unang subok dito sa tumana na ito. At maganda naman po ang ngiti ni Boss Canyo. Kahit papaano meron daw na mapaghahatian. Ayan, no? Sa mga gusto rin pong sumubok ng aming CHC Agritech product, pwede nyo pong i-search yung aming website na www.elkabukid.com. Sa number na makikita dyan sa inyong screen, pwede po kayong umorder dyan at mag-inquire. Ayan po. Sa Shopee, Lazada, meron din po kami. At kung mahilig ka mag-Facebook,
i-share nyo rin po or bisitahin nyo rin po yung aming mga Facebook pages. Ito naman po yun. Okay, maraming salamat kay Sir Isagani at sa lahat ng kanyang mga tauhan, no? Saludo po si El Kabukid sa inyo. At kung kayo po ay taga Bicos Rizal, nais rin po sububok ng aming CHC product, hanapin nyo lang po si Sir Isagani de la Cruz dyan sa Barangay Bicos. Yung kanila pong kunuhan dyan papuntang Sitio Pantok, Barangay Maligaya. Meron pong tarpaulin dyan sa kanilang gate na CHC Agritech. Ayan, maraming salamat Sir Isagani. At congratulations na rin po. At sa lahat po ng aking subscriber, maraming salamat din po sa inyo. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel El Kabukid. Like and share na rin mga kabukid. Hanggang dito na lang po. Ingat po kayo palagi and God bless.